everyone, welcome back to my channel at magbibigay tayo ng point of view, reaction, or comment po sa mga panood natin dito sa Sukmid. At syempre bago po ang lahat, may love shoutout sa Team Oppo, Antay kay Rina's Community, Team Guapa, Rina May Official, and Rina Best Team Ever. Ayan, supportahan po guys. At yun nga po guys, magbigay po tayo ng reaction based dun sa nakita po natin sa Facebook na nakapost about kay Rina, no, na sabi nga daw matapos daw pabahayan ng kalingap, pinagamot at binawi daw ng nanay. Si Rina po is anak po na Ate Melanie, at sa Ate Melanie may karapatan po kukunin yung anak niya anytime dahil hindi naman po yung pagmamayari ng kalingap, no, si Rina. Ayan. At yung tumutulong ng panahon na yun is sponsor naman, kasi nga aminado noon si Kalinga Prab natapos nga po yung pagtulong na kay Rina, at napanood po natin yan sa live niya. Kaya itong mga sponsor na Rina, ginawa po lahat para matulungan yung bata dahil si Rina po nasa kay Roda Official at wala na pong tumutulong sa kanya galing kay Kalinga Prab, no, lalo na sa gamutan, pag-aaral. Rina's Community po yung pag-aaral kay Rina, nagpapaaral kay Rina. Kaya nga po kami nagbibigay monthly, kasi nga po bago kami magbibigay, tinatanong namin sa Roda kung nagbibigay si Kalinga Prab. Always na sinasabi ni Roda Official is walang binibigay si Kalinga Prab, kaya itong mga sponsor monthly nagbibigay. At yung sinasabi niya naman pinabahayan, excuse me po, pinarepair lang po yung bahay ni Mang Story, hindi po pinabahayan ni Kalinga Prab. Pabahay na hindi naman total yung pabahay, kasi nga po nakatayo na po yung bahay ni Mang Story, no. Hindi lang po natapos, kaya pinatapos ni Kalinga Prab. Yung gamutan naman po, hindi naman po gumaling doon si Rina. May improvement po rin po, hindi po gumaling talaga. Kasi nga po siya, more than 1 year na pinagamot ni Kalinga Prab kay Squadra, hindi nga po na-diagnose yung sakit ni Rina. Nung panahon na po na Rina's Community nag-handle sa gamutan, gumastos, doon lang po na-diagnose si Rina at nalapatan ng tamang gamot. At yung nga po napaisip nga kami sa tagal-tagal ng dinadala po yan sa Rina sa doktor, pero hindi po talaga nalaman kung anong sakit niya sa dami-daming speculation na kumakalat about sa sakit niya, pero hindi po na-diagnose, na alaman po guys, no. Bakit yung panahon na kami na nag-handle ng gamutan niya is talagang isang puntal sa naga na diagnose ka agad. Bakit yung panahon sa kay Kalinga Prab, sa daming binibigay ng mga sponsor, pa MRI, sa lahat-lahat na limpak-limpak na pera, bakit hindi po yun na-diagnose noon sa Rina, no? Yun ang isipin natin. Bakit yung panahon na kami na napagamot ng 1 taon kay Rina na-diagnose, at same day yung diagnose ng St. Luke's nung pinapatuloy na tita 1 million yung gamutan ni Rina, which is yun ang pinakapangako, yun ang 15th birthday sa Rina, na yung 1 million na bigay niya na sponsor niya kay Rina is yun ay mapupunta sa gamutan at iba pa, diba po? Nung panahon sa kay Kalinga Prab, sa daming pinagamutan, may nilublob sa drum, pero hindi na lagi ang diagnose guys, kung anong iniisip nila, kung anong nangyari kay Rina. Yun naman pala na yun na diagnose po nung panahon na kami na po nung gumagastos, na hindi na nakikialam si Kalinga Prab ng gamutan, at ni-vlog po yun ni Kalinga Ian. At maraming sponsor po sa Rina, hindi lang po Rina's Community, hindi lang po talaga nagsya-shoutout si Roda, no, kasi nga po ayaw niya daw, pag binigay niya daw, wag nang hanapin. Kaya, at hindi daw siya mahilig mag-shoutout sa mga sponsor. Kaya siguro, yung sponsor double yun na nakarating, kasi sabi ng Japan Charity Group, nagbibigay sila, tapos yung Rina's Community, nagbibigay monthly yan. Kasi nga, kami po yung sponsor sa gamutan at sa pag-aaral at saka sa tutor. Wala pong binibigay sa Kalinga Prab, no. Ang natulungan man ng Kalingap sa Rina, yun na is talagang trabaho na nila, na pinakasasabihin nila na maghanap ng mga mahirap para i-vlog, para kumita sila, dahil yun po yung pinakatrabaho nila o source of income, na dyan po nila din binubuhay yung kanilang pamilya sa pag-vlog sa mga mahirap. Sa katunayan nga po, mas yumaman sila nung panahon, umpisa na talagang natagpuan si Rina, dahil parang si Rina yung pinaka charm, diba, nila yung pinakaswerte sa channel nila, kasi 8.5 million ba naman isang upload lang, diba? Hanggang ngayon wala pa naka-break ng record ni Rina guys. Kaya wag niyong isipin yung tulong ni Kalinga Prab kay Rina, dahil kulang pa yan sa kinita niya kay Rina. Sasabihin ko kulang pa talaga, kasi nga grabe naman ng mga sponsor ni Rina ng panahon na pinapagamot ni Kalinga Prab, hindi naman galing sa kanya yung yung dinastos niya kay Rina sa pagpaparepair ng bahay ni Rina.
gamutan. Nandyan po mga sponsor, umaalalay, no? Kahit yung mga damit na rin, galing sa mga sponsor yan. Alam natin yan kung balikan po natin mga vlog ni Kalinga Prab. At yun nga po, bago kayo magbilang-bilang na matulong ni Kalinga Prab, isipin nyo rin kung gaano din tinulungan ni Rina Sir A. Kalinga Prab. Kamidano dyan si Kalinga Prab na si Rina pinaka-viral. No, puro kayo bilang sa matulong niyo eh. Oh, yung mga beneficiary ba na yan, hindi ba natulungan din si Kalinga Prab? Yumaman nga siya, wala naman siyang ibang source of income kundi yung pagbablog ng mga mahirap, kapalit ng karangyaan niya rin, benepisyo. Yes, nakatulong, pero nakatulong yung mga mahirap na yan. Kitang-kita naman kung paano nagbago yung buhay ni Kalinga Prab. Nabago ng kunti yung buhay ni Rina, pero yung nagpabago talaga ng buhay ni Rina is yung mga sponsor. Kasi nung panahon na nasa Kalingap siya, hindi naman siya nagkaroon ng second house. Hindi naman siya gumaling. Nagkaroon siya ng improvement, pero hindi siya ganun kagaling na tulad ngayon, hindi na nag-trigger. Sino pa talaga nagpagaling kay Rina? Mga sponsor. Kahit nung panahon sa kay Kalinga Prab, hindi nga na-diagnose yung sakit niya. Pero nung panahon sa kay Kalinga Prab sa Rina, yumaman na si Kalinga Prab dahil million of views, may plus mga sponsor yung na-receive niya, yung blessings, diba? Pero sa Rina, umuwi sa pamilya niya, 3,000 yung pera, pati gamit ni Rina ayaw ibigay. Paano niyo nasabi na iba yung buhay niya? Nagkaroon siyang improvement sa tulong ng mga sponsor pa rin, no? At tuluyan siyang gumaling, hindi man 100%, pero mas magaling na siya ngayon compare noon. Nagkaroon ng sariling bahay dahil sa mga sponsor, hindi dahil kay Kalinga Prab. Dahil yung totoong bahay ni Rina na pinatayo talaga ng brand new house is pabahay ng mga sponsor. Yung bahay ni Kalinga Prab is repair yun, renovation yun, bahay ni Mang Nestor yun. Dahil yung lupa kay Mang Nestor yun. Nakatayo na yung bahay ni Mang Nestor bago dumating yung Kalinga. No, bago kayo magbilang-bilang ng tulong ni Kalinga Prab, bilangin nyo rin kung gaano kalaki yung blessings na pinasok na Rina sa buong community niya. No, si Rina lang yung tinulungan, si Mang Nestor. Pero sino tinulungan ni Rina? Buong community niya. Kasama pa nga yung mga kolorom dyan. Isa ikaw sa nag-post kasama ka rin na tulungan ni Rina. Lalo ni mga reactor dyan. Tandaan nyo yan. Puro kayo bilang ng tulong. Isipin nyo din yung tulong ng mga beneficiary na yan. Yung mga nag-viral dyan sa channel ni Kalinga Prab kung paano siya yumaman. Yung panahon before yung mga viral na yan, hindi nga makarating si Kalinga Prab sa ibang bansa eh. Oh, nagkaroon ba siya ng bahay na may swimming pool? Nagkaroon ba siya ng mga ari-arian? Kung hindi sa mga mahirap na yan, bakit? Ha? Ano bang trabaho ni Kalinga Prab? Diba sa pag-scout ng mga mahirap? Kaya puro kayo bilang ng tulong. Bilangin nyo rin kung kaano yumaman si Kalinga Prab dahil sa mga mahirap na yan. Kung hindi nagkasakit sa Rina, na-scout ba ni Kalinga Prab? Nakaroon ba siya ng limpak-limpak na 8.5 million views? Isang upload lang. Mas nakilala kayo yung channel niya. Kung yung amo nyo nga, abinado nga, si Rina talaga nagpakilala ng channel. Si Rina naging booster ng channel niya. Sa buong community niya. Kayo na mga magpo-post. Alam nyo ang lahat. Alam nyo naman, pero nagmangmaangan lang kayo, no? Tandaan nyo rin kung gaano din tinulungan ni Rina. No? Pero si Rina po, umuwi sa pamilya niya, mahirap pa rin. Buti na lang yung mga sponsor, hindi siya iniwan. Buti na lang yung 1 million sponsor na dyan pa rin sa kanya, pinagamutan sa St. Luke's. Kung nagkataon, iniwan doon siya ng mga sponsor sa Rina, siguro bumalik din siya nung meron siya noon before siya na ng Kalingap. Kasi nga po, sa kay Ruda pa lang iniwan na siya ni Rina iniwan na siya ni Rab for your information. Sa kay Ruda official pa lang sa Rina, iniwan na siya ni Kalingap Rab. Kaya nga Rina's community nagpaggamot eh. Kaya dahil wala nang binibigay si Kalingap Rab na para sa gamot, para sa pag-aaral, para sa tutor. Wala na po. Wala nga alam yan, nag-aaral si Rina eh. Hindi lang sinabihan ni Ruda at hindi idea ni Kalinga Prab na paralin si Rina dahil wala na siyang pakialam. Ang sabi niya nga, nakaka-amaze daw yung mga sponsor ni Rina kahit tapos na daw yung pagtulong niya kay Rina, pero yung mga sponsor niya hindi siya iniwan. No, sa live niya yan, sinabi niya yan. Tapos sabihin niyo, dahil kay Kalinga Prab gumaling, excuse me, hindi gumaling si Rina ng panahon kay Kalinga Prab. Nagkaroon lang ng improvement dahil hindi nga na-diagnose yung sakit niya. Na-diagnose si Rina nung panahon na kami nagpapagamot sa kanya. Hindi ng panahon sa kay Kalinga Prab. Hindi nga nalaman ko nung sakit ni Rina kung hindi hinandol ng mga sponsor yung gamutan. Hindi ko nga alam kung anong gamutan yung ginawa ni Kalinga Prab dyan eh. Paano kasi kay squad lang palagi? Kung mabdala man si Rina sa Naga dahil sa mga sponsor, hindi naman nila dadalhin sa Naga kung walang sponsor eh.
Tandaan nyo yan. Ipapagamutan nila doon lang mismo kay Squadron na yung gamutan, ginagoogle lang. Oh. Nag-isip nga ako sa laki-laki ng pera na pinapadala ng sponsor ng panahon na yun. Bakit hindi man lang na-diagnose si Rina? Bakit nung kami na nag-handle ng gamutan, bakit na-diagnose si Rina? Oh. Diba na yung pinadala para sa MRI? Bakit hindi na-diagnose si Rina? Bakit nung panahon kami? Ang gamutan, isang dala lang doon na-diagnose agad at nalapatan na tamang gamot kaya mas nag-improve. At kami nagpaaral kay Rina kasi nga si Kalinga Prab, wala nang alam yan. Sa nangyayari kay Rina, yun ang sabi ni Ruda. Kasi bago kami mabigyan ng tulong namin noon, tinatanong namin si Ruda kung nabibigay si Kalinga Prab. Of course, nagbibigay siya. Hindi kami magbibigay. Bakit kami magbibigay? Nandiyan na si Kalinga Prab. Kaya kami nagbibigay monthly kasi nga si Kalinga Prab. Nakalimutan na si Rina ha. Kinalimutan niya na. Sabi nga ni Ruda, nakakasama daw ng loob si Kalinga Prab. Kasi kung sino nagpa-viral ng channel niya, sino nagpaangat ng channel niya, yun ang kinalimutan niya. Porque daw, may mga bago na siyang viral. Tandaan nyo yan. Yun ang sabi ni Ruda official na yun sa akin. Dahil na masama daw yung loob niya kay Kalinga Prab. Dahil iniwan na lang daw si Rina. At hindi po siya nagpapasahod kay Ruda. May conversation kami ni Ruda na tinanong ko si Ruda kung si Kalinga Prab tinutulungan siya sa apartment ni Ruda ako nabibigay sahod. Sabi ni Ruda, hindi no. Kaya huwag kayo kumplito po tayo sa ebidensya na si Kalinga Prab na hindi talaga siya totally nagpagaling kay Rina. Kasi hindi ka na-diagnose sakit ni Rina nung panahon na pinapagamot niya. Imagine kung ano nang iniisip na nangyari sa kay Rina. Anong sakit niya? Bakit siya nagaganon? Hindi. Bakit kami na nagpagamot, kami nang gumagastos? Bakit na-diagnose ka agad? Oh, questionable yun. Anong gamutan na nangyari nung panahon sa kay Ruda, sa kay Kalinga Prab? At same din yung diagnose ng St. Luke's. Sakit ni Rina. At doon sa Naga na dinala namin sa kanya sa kay doktor. Kasi private na doktor yung kinuha namin eh. Private, ginastusan yun ang tunay na gamutan, yun ang tunay na pagtulong at walang vlog yan. Si Ruda nagbablog pero mga sponsor wala yan, nag-antay lang kami kung kailan kami i-update na Ruda. At yung pera na tinutulong namin galing sa mismo sa bulsa namin, nag-aambagan kami. Si Kalinga Prab, bago tumulong yan, iba-vlog niya, hindi nagbibigay na walang vlog, excuse me lang, alam namin yan. Nung panahon sa kay Ruda official, swerte naman, dalawin ng K-Boy Serena sa 3 buwan, isang bisis. Tandaan nyo yan. Tapos dala-dala nila burger. May bigay man na pera, siguro 2,000 lang. Paano nasabi ni Kalinga Prab na naubos pera ni Rina? Patunayan niya sa resibo niya. Dahil may resibo kami na hindi natanggap ni Rina yung hindi na ibigay kay Rina yung pera niya ng 15th birthday sa kanya na regalo ng mga sponsor. At kayo dyan ang pupos-pos ng mga tulong ni Kalinga Prab. Isipin nyo rin ha, bakit yumaman amo nyo? Saan galing yung yaman niya? Ano yung trabaho niya? Anong source of income niya? Sino talaga yung payaman sa kanya? Mga syunga-syunga kayo. Yung sinasabihan nyo na walang utang na labyon ang nagpayaman sa amo nyo, dapat yung amo nyo, turuan nyo rin kung paano tumingin sa pinanggalingan, tumingin sa mga taong nagbigay sa kanya ng blessings, tumingin sa kanya at tanawin ng utang na loob sa mga mahirap kung anong meron siya ngayon. Tandaan nyo yan. Yung tunay na ungrateful dito, alam nyo na yan kung sino. Kasi matapos payamanin, anong ginagawa? At kibat yung mga sponsor dyan, dapat mga sponsor, iniingatan niya dahil naging backbone sila ng charity works ng amo nyo. Anong ginawa ng amo mo? Matapos mapakinabangan, tinawag na wakwak dahil pinapatuloy yung tulong doon sa mga beneficiary na tinalikuran nila. Yung mahirap sa inyo eh. Patanga-tanga kayo dyan eh. No, patanga-tanga kayo dyan. Puro kayo bilang ng tulong. Yung amo nyo ba doon, mayaman na yan? Matanong lang. Bakit yumaman yung amo nyo? Sino nang payaman sa kanya? Ang bihira kayo. Sipin nyo nga, kung hindi pa nagkasakit sa Rina, nagkaroon kayo ng limpak-limpak na yaman si Kalinga Prab, nagkaroon kayo ng views na 8 million naman sa isang upload. Ako, amo nyo nga, minado eh. Magkano kinita ni Rab? Milyon-milyon dyan yung kinita niya kay Rina, tapos bilangin nyo yung paggamot-gamot siya kay Squadra na hindi nga umabot ng 3,000 yung bayad niya kay Squadra sa isang gamutan. Alam namin yan. Napapagamot kami.
Di ka maabot ng 3,000 sa isang gamutan dyan, sa isang buwan, yung gastos kay Rina sa gamutan. Tapos ang bilang kayo ng, isang upload kay Rina, 500,000 at pataas. Every birthday ni Rina, limpak-limpak na blessings, limpak-limpak din na views. Oh, simpleng vlog kay Rina, hindi bumababa sa 500,000. Kasi yun naman talaga pinaka-source of income ng amo nyo, yung pag-vlog ng mga mahirap. Kaya wag kayong bilang ng bilang kasi obligasyon nila yung tulungan. Kasi nga, pinagkakitaan nila. Tanga-tanga. Alam nga na may i-vlog na vlog nila, hindi nila tutulungan. Charity vlogger baga. Pa charity vlogger baga girl. Kaya wag kang tanga-tanga yung nag-post dyan. Alam nga naman pagkakitaan nila, i-vlog-vlog dyan, hindi sila magbibigay ng tulong. Hindi pa nga sapat tulong na ginagawa nila. Dahil nandiyan mga sponsor. No, at ito na po guys, no, I love you all and God bless us all.